Mabuti pa sa loob ka na magpaliwanag, miss. Tinuro ni Rojas ang pinto. Taas daw humakbang na si Juliet papasok sa loob. Kasama pa rin si Gigi. Sigurado ba kayong tamang-taong pinabibintangan ninyo? Pabalong na tanong ni Rojas kay Jeric. Palaban ng babae at may alam sa batas kaya hindi niya magamit ng maruming paraan dito. Hindi niya to maaaring ikulong na walang sapat na ebidensya at tiyak na siya rin ay kapag ganito ang sinampa ang kaso. Opo, tito, may problema ba? Tanong ni Jeric. Tayo na sa loob at nang matapos ito. Nagpatiuna na si Eddie sa pagpasok sa loob ng presinto. Naiinip na naghintay si Gigi sa kinaupuan. Si Dylan ang nilisik ang mga matang nakatingin sa kanya pero hindi siya natatakot. Inawakan niya sa kamay ang kaibigang halatang takot para sa kanya at pinisil ang palad nito. Pagkaupo ni Rojas sa upang nasa likod ng table, nilatag niya ang reklamo ng anak at na Jeric laban sa dalaga. Umamin ka na para mapagaan ang kaso mo. Payo pa niya sa dalaga. Sorry po sir, pero hindi ko po alam ang bintang nila sa akin. Hindi ko sila nakasama kagabi sa isang resort dahil itong kaibigan kong kasama ko sa ibang resort. Wala rin akong alam sa bintang na lalagyan ng gamot ang inumin nila bago ginawan sila ng di maganda. Tanggi ni Juliet. Dad, huwag kang maniniwala sa babaeng yan. Dapat dyan diretso kulong na di na tinatanong pa eh. Galit na sabat ni Dylan. Tama ang anak mo, Hepe. Walang kriminal ang umaamin agad. Pahirapan niyo't ikulong hanggang kusang kumanta, suggest ni Eddie. Napangisi si Jeric pero ang tingin ng dalagay naaawa. Alam niyang di rin to bibigyan ng chance na makatawag sa kaanak para humingi ng tulong. Labag po sa batas yan ang isip mo, sir. Mahinahong paliwanag ni Juliet. Di niyo man lang ba muna ipapatawag ang parents ko or kung sinong guardian bago mag-isip na ikulong? Kami nang bahalang kukontak sa pamilya mo. Inutusan ni Rojas ang isa sa tauhan na kunin ang cellphone ng dalaga. Hey, labag sa batas tong ginagawa niyo sa akin ha. Idedemanda ko kayo't ipapatanggal sa pagkapulis kapag hindi kayo naging patas sa investigasyon. Matapang niyang hinarap ang hepe. Tama na, Juliet. Umamin ka na lang at wag nang lumaban dahil mahal ang bayad sa abogado. Nang uuyam na si ni Jeric sa dalaga. Hey, ibalik mong cellphone ko. Galit na nakipag-agawan siya ng cellphone sa pulis nang bigla na lang inagaw sa kanya. At ibabalik lamang sa iyo kapag umamin ka na sa kasalanang nagawa mo. Matigas na tura ni Rojas at tinakot ng dalaga upang matapos agad ang kaso habang wala pang tumutulong dito. So hindi mo ako hahayaan na tumawag ng abogado ko pamilya? Mahinahong tanong na Juliet sa Ginoo. Abogado? Alam mo ba kung magkano ang binabayad sa abogado? Nang iinsultong tanong ni Jeric sa dalaga, tsaka tumawa kasunod ni Dylan. Hindi naman ako magiging honor sa pag-aaral kung di ako marunong sa math. Nanguuyam na sagot ni Juliet sa lalaki. You! Galit na dinuro ni Jeric ang dalaga. Huwag mo nang tawagan ng kaanak mo at wala rin naman silang maitutulong sa'yo. Kung ako sa'yo, umamin ka na lang at humingi ng tawad sa amin. Baka maawa pa kami sa'yo at hindi ka ipakulong. Umismed si Juliet nang uuyam ang tingin kay Jeric. Bakit naman ako hihingi ng tawad sa inyo? Sa pagkakatanda ko, ikaw may kasalanan sa akin at hindi ako. Mabilis pinigilan ni Eddie ang anak nang tumayo ito, tangkang lalapitan ng dalaga. Tama na yan. Ipasok niyo na siya sa interrogation room at pahirapan kung kinakailangan hanggang sa umamin. Naiinis ng utos ni Eddie sa kapulisan na naroon. Nang tumango ang hepe, agad nang kumilos ang dalawang pulis upang sapilit ang isamang dalaga sa isang dark room. Parang awa niyo na, huwag niyong gagawin to sa kaibigan ko. Tarantang pagmamakaawa ni Gigi sa pulis at niyakap ang kaibigan. Siya ang natatakot para dito pero ang kaibigan niya ay nanatiling kalmado. Alam niyo bang labag sa batas ang ginagawa ninyo? Natigilan ang dalawang pulis, mabilis na nabitawan sa brasong dalaga. Napatda si Rojas sa kinaupuan na makilalang bagong dating. Dad, sino siya? Pabulong na tanong ni Jeric sama at kinabahan sa aura at bahid ng lalaking bagong dating. Hindi basta simpleng mamamayan lang. Di na nagawang sagutin ni Eddie ang anak at binati na ito ni Rojas sa pangalan. Attorney Corpus, how are you? Nagmamadaling tumayo si Rojas at nilapitan ng isang sikat at magaling na abogado. Di lang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Pamilyar kay Jeric ang pangalan ng lalaking binati ng ama ng kaibigan. Kung ganon tama siya ng hinala at isa tong abogado, ang ipinagtataka niya lang bakit naroon ito. Naparunok ng sariling laway si Rojas nang di tinanggap ng abogado ang pakikipagkamay niya. Pilit siyang umiti at nagpaliwanag. Pasensya na po sa kung anumang narinig niyo kanina. Tinatakot ko lang ang nasasakdal upang umamin na sa kasalanang nagawa.
Hindi pa rin tama ang interrogate ninyo siya na wala pang abogado niya at tatakutin niyo pa. Matigas na tugon ng abogado at matalim ang tingin sa hepe. Muli, napanunok ng sariling laway si Rojas at napahiya sa pahayag ng abogado. We already informed her family attorney. Ang tungkol sa abogado niya nag-provide na ako from di na kailangan at narito na. Putol ng abogado sa pagsasalita ng hepe. Natigagal naman si Rojas at di makapaniwala sa narinig. Kung tamang pandinig niya, malaking gulo tong ginawa niya. Tiyak maapektuhan ang trabaho niya lalo na't katataas lamang ng ranggo niya. Attorney Corpus, tawag ni Eddie sa abogado at nilapitan to. Kilala siya ng Ginoo. Nagkamali kaya ng client na pinuntahan, attorney. Ngumiti siya sa abogado. Hindi pa ako matanda at ulyanin, Mr. Eddie. Nagpalitan ng tingin sina Jeric at Dylan. Di makapaniwalang makakakuha ng isang kilalang abogado sa Juliet. Mukhang bago pa to kusang pumunta ng presinto. Kausap na nitong naturang abogado. Kung kaya nitong magbayad ng ganong abogado, hindi nakapagtataka kung bakit walang naiwang ebidensya laban dito. Umangat ang isang sulok ng labi ni Juliet nang magsalubong ang tingin nila ni Jeric. Alam niyang di makapaniwala ang mga to na meron agad siyang abogado. Di lang yun at bigatin pa. Oh, sorry, attorney. Ang buong akala ko'y walang kakayahang kumuha ng abogado na sasaktal, kaya naisip kong ikuha siya sa POA. Paliwanag pa ni Rojas. He's lying. Kinuha niyang cellphone ko para hindi makakontakt kahit kanino. Pagsusumbong ni Juliet sa kanyang abogado. Kilala siya nito lalo na't siyang paboritong inaanak. Naggalit ang bagang ni Rojas at nasukol na siya. Kaya pala hindi natatakot sa kanyang babae dahil may kakayahan na labanan sila. Mabilis niyang kinuha ang cellphone na naitago sa drawer para ibalik na sa babae. Ngunit bago pa may abot sa babae, napatingin siya sa cellphone nito. Bahagyang nanlaki ang mata niya na makita ang brand ng cellphone. Di lang basta libo ang halaga ng ganong cellphone kundi halos milyon na. Can I have my phone? Nakangiting nilahad ni Juliet ang palad sa harapan ng hepe. Natatawa siya sa reaksyon ng mukha nito na makita ang brand ng kanyang cellphone. Halos manginig ang kamay ng hepe at natakot bigla na hawakan ang cellphone ng dalaga. Nagmamadaling binalik yun sa hulit baka mabitawan pa. Wala siyang pangbayad doon kapag nasira. Iha, pasensya ka na kung natakot kita kanina. Pagpasensyaan mo na rin anumang nagawa ng anak ko sa'yo. Dad, bakit ka humingi ng tawad sa babaeng yan? Sita ni Dylan sa ama. Shut up! Bulyaw ni Rojas sa anak. Kung ano man ginawa niyong magkakaibigan, huwag niyo nang ibibintang sa iba. Maang nanapatingin si Jeric sa ama ng kaibigan at bigla na lang umano na parabang takot na kay Juliet. Napabuntong hininga si Eddie. Naintindihan niya ang biglang pagbabago ng isip ni Rojas. Wala silang ebidensya sa paratang sa dalaga at kilala ang abogado nito. Kung itutuloy nila ang pagsampa ng kaso sa babae, matatalo lang sila at maaari pang makasuhan. Dad, tiyak na inakit niya ng abogadong yan para tulungan siya. Bulong na Jeric sa ama na mapansin na nagbago na rin ang isip nito. Tama na kung ayaw mong lalong masirang pagkatao mo. Saka na natin pag-isipan ang ibang bagay ang mahalaga. Di na madaragdagan ng kahihiyan sa pagkalalaki mo. Nagngalit ang bagang ni Jeric at mahigpit na ikuyom ang kamao dahil sa galit. Hinayaan niyang makalampas sa mga kamay niya ngayon ang babae. Pero hindi siya makapapayag na hindi makakaganti rito. Kung para to nakakuha ng isang kilalang abogado, kailangan niya yung malaman. Parang lutang lang na nakasunod si Gigi sa kaibigan hanggang makarating sa tapat ng kotseng sinakyan nila kanina. Ninong, thank you po at sorry po sa abala. Biglang nahiya si Juliet sa Ginoo at alam niya kung gaano to ka-busy. Alam mong kahit nasan ako, kapag ikaw ang sangkot, hindi magdadalawang isip na umuwi. Galit ako sa ginawa nila at gusto kong kasuhan ko, kung hindi lang humahad lang. Awang ang labi ni Gigi habang palipat-lipat ang tingin sa dalawang nag-uusap. Ninong, pag-uulit pa niya sa isipan sa kung anong tawa ng kaibigan sa abogado. Naiiyak na yumakap si Juliet sa Ginoo. Thank you po. Mula sa kinatatayuan, napangisi si Jeric at mabilis kinunan ng larawan at video si Juliet. Hindi siya makapapayag na siya lang ang mapapahiya. Alam niya magagamit niya ang kuhang larawan ngayon laban dito, balang araw. Nagmamadali siyang sumunod sa ama na nasa likod banda ng parking area. Nariyan ang tauhan ni Daddy mo at hindi yun mapakali. Turo ng abogado sa isang sasakyan. Nakangiting tumango si Juliet sa Ginoo. Kung di lang sa pakiusap niya sa ama, tiyak personal tong pumunta upang harapin sina Jeric. Tawagan mo siya agad para di na mag-alala pa. Bili ng Ginoo bago lumulan ng sariling sasakyan.
Opo, Ninong, ingat po kayo. Kumabay siya sa Ginoo. Tumigil sa paghakbang si Rojas ng palabas sana ng presinto na makitang lumura ng isang kotse ang babaeng pinagbibintangan ng anak. Dad, bakit? Tanong ni Dylan sa ama at nasa likuran siya nito. Di niya nakikita kung sinong dahilan ng pagtigil nito sa paglalakad. Mula sa araw na to, dapat maging mabait ka sa babaeng yon. Gumawa ka ng paraan para mapatawad ka niya at makuha mong loob niya. What? Para nabibinging tanong niya sa ama. Sinong babae? Ang inakusahan ninyong magkaibigan? Nakangiting tugon ni Rojas. Nagtatakang sumingit siya sa tagiliran ng ama para matingnan kung sino bang tinatanong nito. Pero nakita na lang niya ang dalawang sasakyan na magkasunod umalis. Ang tungkol sa kaso naniniwala kung hindi ka bakla. Nagkamali lang kayo ng taong gustong paglaruan. Kaya mula ngayon dapat layuan mo na si Jeric at ligawan mong babaeng yon. Are you serious, Dad? But why? Di pa rin makapaniwala si Dylan sa pinagsasabi ng ama. Dahil hindi totoong anak, mahirap lang ang babaeng yon. Nakita mong kotseng umalis? Doon sa lulan. Turo pa ni Rojas sa daan kahit hindi na nakikita ang sasakyan. Dad, hindi basihan ng kotse. Tumahimik ka. Di ako tulad mong isang tanga. Hindi siya anak ng ordinaryong mamamayan lang kaya dapat mo siyang kilalanin. Paanghel na utos ni Rojas sa anak. Opo, Dad. Napilitan na siyang sumang-ayon sa ama lalo na't pinanlisikan na siya ng mga mata. Sa loob ng sasakyan, hindi na magawang makapagtanong ni Gigi at inunahan na ni Juliet. Alam ko na gusto mong itanong kung anong tunay kong pagkatao. Tikom ang bibig, tumango si Gigi habang tingin sa kaibigan mukhang namamangha. Hindi totoong anak, mahirap lamang ako. Simula sa pagkukwento ni Juliet, bahagyang umawang ang labi ni Gigi at nanatiling tahimik. Pasensya na pero for my safety, kaya walang ibang nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Mas gusto ko rin yung gantong pagkatao ko. Gusto kong magkaroon ng kaibigan hindi dahil sa alam na mayaman ako. Naiintindihan ko at humahanga ako sa kabutihan ng loob mo. Di mo na kailangan sabihin sa akin kung sinong mga magulang mo. Sapat nang alam ko kung anong level ng pagkatao mo. Salamat sa tiwala at sana magkaibigan pa rin tayo. Napangiti si Juliet at hinampas ng mahina sa balikat nito. Baliw. Akong dapat magtatanong kung pwedeng friends pa rin tayo sa kabila ng pagsinungaling ko sa'yo. Natawa si Gigi at hinampas din sa balikat ng kaibigan gamit ang palad. Baliw talaga akong itatakwil kita dahil lamang dyan. Aba, ang swerte ko nga't may milyonaryang kaibigan eh. Kapag wala akong baon, may mahihinga na ako. Lalong napangiti si Juliet sa biro ng kaibigan. Alam niya, hindi ganon ang kaibigan. Hindi ito mapagsamantala, lalo na pagdating sa pera. Hindi rin ito materialistic katulad niya. Kapag nalaman ni Rose ang tunay mong pagkatao, tiyak maniliit siya at mapapahiya sa'yo. Sumimangot si Gigi pagkaalala sa dating kaibigan. Hayaan mo na siya. Ayoko may ibang makakaalam sa pagkatao ko bukod sa'yo. Malungkot na ngumiti si Gigi. Malungkot siya kasi parang komplikadong buhay ng kaibigan. Ang yaman nito pero hindi nakukuha ang gusto tulad ng pagmamahal. Huwag kang mag-alala, safe ang secret mo sa akin. Thank you sa tiwala. Nakangiting niyakap ni Juliet ang kaibigan. Bumalik sila sa resort at gusto niyang ituloy nila ang bonding nila doon. Girl, ang haba ng bakasyon natin. Ayoko ikaw lahat ang gumagastos. Napabuntong hininga si Juliet. Kahit ito lang, please. Hayaan mong ako ang sumagot sa lahat. Bayad na rin sa pagsisinungaling ko sa iyo. Pumalatak si Gigi. Walang nagawa kundi pagbigyan ng kaibigan. May pera din naman siya at kahit papano nakakaluwag sa buhay. Akala niya noon ang kaibigan ang pinakamahirap sa kanila. Tawagan mo muna ang mama mo at baka mag-alala. Nakangiti, tumango si Gigi sa kaibigan. Piniliwanag niya sa ina na binaset ni Juliet ang anak ng hepe, kaya't ginawa ng di magandang kwento. Tinawagan din ni Juliet ang ama at pinaalam na pabalik na sila sa resort. Inayaan niyang sumunod sa kanya ang tauhan ng ama para bantayan siya habang nasa bakasyon. Pagdating sa hotel room, muling kinulit ni Gigi ang kaibigan. Ano ba talagang ginawa mo kina Jeric at nauwi sa pagpapulis? Napangisi si Juliet. Hinugot ang mamahaling cellphone na ginagamit niya lamang kapag kinakailangan pero bihira in public. Watch this. Namilog ang mga mata ni Gigi na makitang larawan ni na Jeric at Dylan. Next na pinanood ay ang video. Napahagalpak siya ng tawa na makitang close-up na mukha ni Dylan sa video at halatang bangag. Mukhang ito ang may hawak sa camera at may kausap. Come here, baby. Paliligayahin kita. Ani Dylan sa video habang namumungay ang mga mata. Next na makikita sa video, pasurain na naglalakad to patungong kama at tumagan kay Jeric na mukhang langurin sa alak.
Natatawa rin si Juliet at inulit panoorin ng video. Ang galing ng nakuha ng video at nagbukang si Dylan mismong kumuha sa larawan. Nag-set timer lamang at sa part na mukhang hinahalin na si Jeric, natumba ang cellphone kaya hindi na nakita ang sunod na nangyari. Ang galing! Ang bait ng daddy mo at super supportive. Humahangang tura ni Gigi. Sabi ko naman sa'yo noon, gagantihan ko siya sa ginawa niya sa akin at kay Oscar. Malas lang niya at sa resort na yun ko siya nakita. Nakangising inakbayan ni Gigi ang kaibigan. Gusto mo bang makibalita kay Oscar ngayon? Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Juliet at tumiwas ng tingin sa kaibigan. Gusto ko na siyang kalimutan at may nakalang ibang babae para sa kanya. Ha? May ibang babae si Oscar? Pumalatak si Juliet at tumingin muli sa kaibigan. Walang iba dahil hindi naman naging kami. Nabalitaan ko lang engaged na siya sa isang babae. Ines na napasimangot sa Gigi at nasasaktan para sa kaibigan. Sorry, ayoko na rin para sa kanya. Akala ko isa ka sa reason ng pagsisikap niya. Pilit na ngumiti si Juliet. Huwag kang mainis sa kanya at wala siyang kasalanan. Kasalanan ko at pinilit ko ang sarili ko sa kanya noon. Napabuntong hininga si Gigi. Tiyak na kay Jeric na naman ni Juliet ang tungkol sa babae ni Oscar. Ayaw niya na payuhan ng kaibigan na alamin muna ang katotohanan. Wala naman kasi tong relasyon sa huli para manghimasok pa. Kung ang paglimot kay Oscar ay kasisiyan ng kaibigan, susuportahan niya ito. Kung sino mang pakakasalan ni Oscar, hindi na dapat nilang makilala pa. Let's go? Masiglang aya ni Juliet sa kaibigan nang bigla itong natahimik. Tara't maghanap ng poging naka-swim trunks. Tinaas ni Juliet ang nakakuyom na kanang kamay. Nagpatiuna na sa paglabas ng silid. Tumatawang sumunod si Juliet sa kaibigan. Di siya nagkamali ng taong sinama ngayon. Kahit papano di na mabigat ang dibdib niya dahil nariyan ang kaibigan at nagpapatawa. Napangisi si Gigi habang pinapanood. Ang kaibigang mabagal na naglalakad sa dalampasigan. Hapon at papalubog ang haring araw kahit masarap tumambay sa tabing dagat. Lumulutang ang kaputian ng kaibigan at magandang hubog ng katawan nito sa suot na swimsuit. Partida pang may suot itong manipis na kulay puting see-through dress. Bumagay sa suot itong kulay pulang swimsuit. Nahuhuli niyang napatingin sa kaibigan ang mararaanan nila kahit ang mga babae. What are you doing? Nagtatawanan sila ni Juliet sa kaibigan na mahuling kinukunan siya ng video or ng larawan. Isa pang capture sa kaibigan ang ginawa niya bago tinigilan to. Benta ko sa modeling agency ang larawan mo para magkapera ako. Natatawang umiling si Juliet dahil sa biro ng kaibigan. Stay there. Siya naman ang kumuha ng larawan dito. Maganda ang kaibigan. Slim body rin katulad niya. Morena nga lang ang kulay ng balat kahit parang kapet gatas kapag nagtatabi sila ngayon. Panay pa cute si Gigi habang kinukunan siya ng larawan ng kaibigan. Then, nag-selfie rin sila na magkaibigan at saka nag-post sa social media. Tiyak niya maiinggit si Rose kapag nakita na magkasama sila ni Juliet sa isang maganda at mamahaling resort. May isang tao rin siya na gustong maglaway. Nasa isip niya pagsisisihan ito na hindi ang kaibigan niyang minahal. Sinong kausap mo? Tanong ni Samuel sa asawa habang lumalapit dito. Sandaling nilayon ni Almira ang cellphone sa bibig at sinagot ang asawa. Si Jessa, ano na naman chismis ang ibinalita nila sa'yo? Kung narinig ko yon, pasigaw na si ni Jessa sa kapatid mula sa kabilang linya. Mamaya na ulit tayo magchika at aasikasuhin ko lang kapatid mo. Di na ni Elmira hinintay ang sagot ng hipag. Mukhang seryosong pinag-uusapan niyo at hindi mo na namalayan pa ang pagdating ko. Ngumiti si Almira sa asawa at yumakap dito. Kapag narinig niya kasi ang pagdating nito ng sasakyan ay lumabas siya ng bahay para salubungin to. It is about Michael and Asunta. May problema ka ba sa kanila? Tanong niya bago hinalikan sa noo ang asawa. Tanda mo yung tungkol sa anak niya na sumabat ka pa noon sa pagpupulong? Tumango si Samuel at may ideya na siya kung anong binalita ng kapatid sa asawa niya. Mabuti na lang at nagsalita ka noon at tama ka. Tama ka na hayaan mo nang kilalanin ni Arya ang anak ni Eddie bago i-close ang usapang engagement. Napangiti si Samuel at nanulis na ang uso ng asawa habang nagkukwento. Galit na galit si Michael at may nagsend ng kahalayan ng anak ni Eddie kay Arya. Hindi ko akalaing bakla pa lang isang anak ni Eddie. Mukhang kinilabutan pa si Almira sa huling sinabi. Ang bilis kumalat ng balita sa inyong mga babae. Sumimangot si Almira at inirapan ng asawa. Ang KJ minsan itong kausap. Sa tingin mo, matino ang panganin na anak ni Eddie? Bakit mo na itanong?
Kasi 'di ba, anak siya ni Amanda, yung babaeng baliw din kay Michael noon. Paano kung ginamit pala siya para makaganti? Kawawa naman si Arya. Mukhang nahulog pa naman ang loob sa lalaking yon. Nag-advance thinking ba naman? Pinitik niya na mahina ang noo ng asawa. Sa tingin ko naman matino siyang bata, lalo na't lumaki sa lola niya. Mas okay kung maikasal siya kay Arya. Tumikwas ang kilay ni Almira at parang may ibang meaning ang huling sinabi ng asawa. Inakbayan na ni Samuel ang asawa at inakay ito paakit sa hagdan patungo sa kanilang silid. Hindi sa ayaw niya kay Oscar para sa anak niya pero bilang ama, gusto niyang makatagpo na masigit pa sa lalaking yun ng anak niya. Napangiti si Juliet na makitang pinsan papalapit sa kinaupuan niya kasama ng waiter na naghatid dito. Naroon sila ngayon sa isang mamahaling restaurant at kakain na ng lunch. Masayang niyakap ni Arya ang pinsan bago umupo sa upuang nakalaan para sa kanya. Alam mo ba kung bakit yaya kitang kumain ngayon dito? Nanalo ka sa loto? Pabiro niyang sagot kay Arya. Ito ang nag-aaya pero siyang nauna kung saan to nagpa-reserve. Tumawa si Arya bago nalabas ang cellphone mula sa dalang handbag. Malaya na ako kay Jeric. Kasabay noon ay iniharap kay Juliet ang screen ng cellphone upang ipakita ang larawan. Nagkunwaring nagulat si Juliet, alam niya, hindi lumabas ang balitang involved siya sa nangyaring scandal nila Jeric. Kahit alam niya na yon at nakita niya hindi niya maiwang mamangha pagkakita sa larawan nila Jeric at ni Dylan. Parang totoong nagtatalik ang mga to at hindi na siya maiipilit sa kanina daddy mula ngayon dahil bakla siya. Tuwang-tuwang pagbabalita ni Arya. Ngumiti si Juliet at totoong masaya siya para sa pinsan pero may part sa puso niyang nalulungkot. So sure na ang nakatatandang kapatid na mapapangasawa mo? Di na nabura ang ngiti sa labi ni Arya at nakangiting tumango. Nag-usap na ba kayo ni Oscar? Hindi pa. Pero nag-usap na sina Daddy at Tito Eddie. Tinatangging bakla sa Jeric at naset up lamang umano ng isang babaeng may galit sa anak niya. Bigla, kinabahan si Juliet. Sinabi ba niya ang pangalan ng babae? No. Ang sabi lang, malaki ang pagkagusto ng babaeng kay Jeric. Nang malaman na engage sa akin si... Ginusto na lang masirang pagkatao ni Jeric para wala ng ibang babaeng makinabang. Napaubo si Juliet at nabulunan ng sariling naway. Gusto niyang matawa sa pinagtagping kwento ng ama ni na Jeric para lang malinis ang pagkatao nito. Pero honestly, sayang siya. Di rin ako makapaniwala na set up siya dahil ang mismong lalaki niya ang nag-send ng video at picture sa akin. Pumalatak pa si Arya habang naiiling bago hinaplos ang kaliwang braso na para bang kinikilabutan. Congratulations at masaya ako dahil sure na hindi ka mapupunta sa maling tao. Kinuha ni Juliet ang red wine na sadyang nakaserve na at sinalinan ang baso nila ni Arya. Nakangiting nakipag-toast si Arya sa pinsan. Ilang sandali pa dumating ng pagkaing order nila. Kahit anong sarap ng pagkaing nasa harapan, parang hindi magawa, nalunukin niyon ni Juliet. Di naman sa lasing pero sa pagkakataong to, parang gusto niyang lasa ng alak. Ate, may problema ba? Puna ni Arya sa pinsan nang mapansin na nakailang sali na to ng alak sa baso nito at ang pagkain para hindi ito mabawasan. Ininumin muna ni Juliet ang laman ng baso bago ngumiti sa pinsan. Okay lang ako. Masaya ako para sa'yo. Bahagyang pumiyok ang boses niya at hindi niya alam kung dahil nga ba masaya siya o duguan ng puso. Ate, nakausap mo na ba ang lalaking nagugustuhan mo? Pag-iiba niya at ramdam niyang nasasaktan ng pinsan. Pilit nang umiti si Juliet at pinakatitigan ng baso na wala ng laman. I give up. Why? Naawa siyang bigla sa pinsan at tamang ang hinala niya. Malungkot ang pinsan dahil sa lalaking gusto nito pero hindi pa niya kilala. Meron na siyang iba? Tumawa na mapakla si Juliet habang tinutusok ng tinidor ang grilled beef na nasa plato. Sorry ate, hindi ko alam. Bigla nakonsensya si Arya at nagpakasaya siya pero dulog pala ang puso ng pinsan. Nitong mga nakarang araw, di man lang niya to nakamusta. Puro lang tungkol sa sariling pinag-uusapan kapag magkausap sila sa cellphone. Pero alam niyang ayaw ng pinsan na kinakaawaan to, kaya't dapat hindi siya malungkot. Ano kaya ang mangyayari ngayon dahil sa issue na ginawa ni Juliet? Tuluyan nang mapupunta si Arya kay Oscar? Ano ang gagawin ni Arya kapag nalaman na ang lalaki na gugustuhan ng pinsan niya ay ang lalaking gusto niyang mapakasalan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.